family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this earth. For I'm part of the family of God. Ulit po. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join me with Jesus as we travel this earth. For I'm part of the family of God. For I'm part of the family of God. Tayo po ito mga para sa ating panalangin. Ama namin banal, maraming po salamat sa pag-iingat niyo po sa amin at sa pagpapala na ibinibigay niyo sa amin. Ngayon po ang huling araw ng crusade at sana po ay masama pa po namin sila sa pagsamba namin at nawa po ay sa pagsasalita po ni Pastor Dave, nawa po ay bigyan niyo siya ng malawak na kaalaman para mas maibahagi niya ang lahat ng kanyang kaalaman at nawa po patuloy niyong gabayan at sana po patuloy niyo po i-bless pa ang lahat na nandito at nawa po ay magpatuloy ang maayos na panahon at ito lang po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Question na sa parang. Hello. Ayan, so muli, magandang gabi po mga kapatid, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Okay lang, mabuti? Sino po ang nakakompleto na ng 7 gabi? Hoy, marami. Sino pong masaya? Hoy, amen. Ano pong natutunan? Sige nga po. Ano? Sobrang dami din naman. Sa question and answer. Sige, mamaya sa question and answer. So, anong unahin natin question and answer ngayon o mamayang... okay. So, mauna po ang question and answer. So, bago po umawit ang ating mga kabataan for the last night na kung saan tayo po ay mag-ipon-ipon at magsama-sama, alam po natin na tayo po ay maraming natutunan tungkol sa pamilya. At hindi lamang yun sa mga kabataan, sa mga anak, ang kalaghan ng pag-aaral, ang maging makadiyos, ang mabuting kapitbahay, iba't iba pa. O, nabanggit ko na, no? Okay, so, alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, kanina po ako po'y natutuwa kung sa ating po mga kabataan na sila po ay nagpasya upang sila po ay magpabautismo. Alam niyo po kung gaano po kahalaga ito sa buhay natin. Kasi tayo, kailangan po natin, halimbawa tayo naghugas na pinggan, kailangan po natin ng tubig na pakahalaga upang mabanlawan. Kagaya po ng pagbautismo ay paghugas ng ating kasalanan. Opo. Okay. Sa madaling sabi mga kapatid, mga kaibigan, ang ating po mga kabataan ay dumadami na. Although hindi po perfecto na sila po ay huhubugin pa ng ating pong Panginoon sa magitan po ng ating pong mga pagsama-samang pag-aaral. Okay? So sa gabing ito ay aking pong tatawagan ang magpapa-question and answer portion. Walang iba kundi aking pong butihing asawa. Ayan. Ibibigay ko na po sa kanya ang pagkakataon.
Ayan, muli po magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi po ay masaya tayo, ano po, bagaman kami po ni Pastor ay medyo natumba. Kaya ang inyo pong lingkod ay medyo namamaga ang kamay ngayon. Natumba po kami sa motor, mga kapatid. Kaya medyo na-late po kami ng konti. Pero hindi naman po grabe. Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoon na yung motor yata ang unang tinignan ni Pastor kung may gas-gas kaysa sa akin. Nasaan yung asawa ko? Gusto ko makita ang reaction. Bago po niya ako tingnan, tinignan niya muna ang motor kung may gas-gas. Nagsasabi, bakit kung asawa dati kita makita ang reaction mo kung totoo yung motor ang unang tinignan mo. Pero ako po yung nagpapasalamat na medyo naiiyak kasi po sa pagmumotor talaga po madaming aksidente, ano. Pero yung nangyari po sa amin kanina ng aking asawa ay siguro dahil mabigat na ako. Kailangan ko mag-diet, mga kapatid. Ang bigat ko daw kasi medyo mabigat po yung dala naming papremyo. Kaya siguro medyo na outbalance siya, medyo lubak po. Kaya masakit po talaga ang kamay ko ngayon, mga kapatid. Pero ako po'y nakangiti dahil simple lang po yun. Talagang iningatan pa rin kami ng Panginoon na hindi kami matumba ng... Natumba po kami pero hindi kami nadaganan. Yun. Okay. So dahil ngayong gabi po ay huling gabi ng ating pagsasama-sama. Pastor, okay lang mag-overtime ako ng konti? Okay. Naiksi lang daw. Kami po ay kanina po kasi ay ako po'y medyo busy. Kaya hindi ko po nakita at na-witness ang ating baptism dahil meron po kaming assessment kanina. Pero, ganun pa man po, nag-prepare pa rin kami ng aming ibibigay para sa inyo. Meron ditong bigas, may cash, kaya galingan niyo po ang inyong sagot ngayong gabi dahil huling gabi na. Okay, nakataas na agad ang kamay. Wala pang tanong, yan ang maganda eh. Nasaan yung nagtaas ng kamay? Hindi, pwede ka namang papuntahin dito kahit wala pang tanong. Sinong gusto nang sumagot? Wala pang tanong. Meron ba? Sinong gusto nang sumagot kahit wala pang tanong? Pwede! O yan, sige po. Ang unang premyo, dahil mayroon po akong cash dito, para medyo ma-excited agad kayo. 50 pesos at ipipremyo ko na ba agad dito? O sige, para madami. 50 pesos at 2 kilong bigas. O ayan. Ang tanong, sa 7 gabi nating pagsasama, nakikita ko, nagbubuklat na agad ng notes yung iba, oh. Very good po. Sa 7 gabi nating topic, magbigay ng 3 pamagat ng ating mga pinag-aralan. 3 lang po para sa premyong ito. 3, taas ng kamay. Dapat po yung may, yung title, ha? Gusto daw sumagot ni si Ate Lira, pagbibigyan natin kasi walang nasagot na mga... O sige, Ate Lira. Opo, 3. Ay, kulang. Bibigyan kita ng premyo pero hindi eksakto. Pwede. Hindi sigaw na ba si Mr. Right? Pero pwede yon. Mamaya. Okay, sa mga nanay natin, may premyo ka din, Ate Lira, mamaya. O si Nanay Elsie, tayo po Nanay Elsie. 3 pamagat ng topic ni Pastor Dave. Okay? Okay? Okay. May kasunod po yan pero 2.5. Ano Pastor Dave? Hindi talaga yun ang topic natin kagabi Yung kagabi po ay binigyang din lang ni Pastor ang mga kabataan. Pero hindi po talaga yan ang main topic natin kahapon. Malaking impluensya, Pastor, si Mr. Right. Yun talaga ang naging naalala. Pero alam niyo po, hindi po yun ang topic kagabi. Hindi yun ang title. Yun ay para po sa mga kabataan. Main topic sa kabataan, pero yung main topic sa ating mga magulangin, hindi po yun ang title kagabi. Ano kaya yung title kagabi? Isa na lang, Ate Elsie. Sino pa po? Nanay Carmen, kayo po, sasagot po kayo? Pwede naman pong 2, kasi 7 topic yun Ano pa? 6 na topic yun Okay, Nanay Carmen. Ayun po, Nanay. Okay, isa. Nagbigay pa po ng 2. Okay lang pong mag-open notes. Walang bawal mag-open notes. Ate Elsie, magbigay ka
Ano po? What? Ayun ay under po ng ng kagabing topic. Ano ba, Sir? Kagabing title po ang hinihingi ko. 7 gabi po tayo, title. 6 na gabi pala, napapa-over. 6 na time. Yung pinakaunang topic na alala niyo po? Okay? Okay, ano pa po? Isa na lang po. Ano pa kaya yung topic? Kasi mahalaga po na may naaalala tayo at natatandaan natin ang ating pinag-usapan. Naku, baka isang pirasong bigas lang daw ang ibigay ni Ate Jenny. O, tig-isa na lang po kayo. At ako po'y magbibigay na ng kasunod. Ano po nanay? May utang kayo ngayon ang may utang sa akin. O sige po, babalikan ko kayo mamaya. Okay. Next question. Itatabi ko na to kasi mai-premyo ko na yan mamaya eh. Okay. Sa 7 topic po sa 6 na topic, okay, may mga Bible verses pong ibinigay si Pastor Dave. Kahit hindi eksaktong kung ano ang nakasulat, pero magbigay po kayo ng nabasa natin at binasa ni Pastor Dave na book of the Bible at kung ano ang laman noon. Kunyari, masusumpungan sa Genesis po yun, tungkol yun sa paglikha. Ngayon po, ang dami pong mga walang maingay. Pag gustong sumagot, tataas lang ng kamay. Okay. Magbigay lang po ng nakikipagsaygawan katulad ng boses ko. Walang maingay. Pag gusto lang sumagot, tataas lang ng kamay. Kahit book lang po at ano ang kahit main thought na nakalagay doon. Madami pong binanggit si Pastor Dave. Sa mga nagno-notes. Sino? O, sige. Ano daw? Tungkol daw saan yan? Yung libro na yan. Ang kahalagahan, saan matatagpuan? Oh, may notes ang bata. Mamaya may premyo. Ay, basahin mo. Sa ganito'y makikilala ng lahat ang mga tao na kayo ay aking mga alagad. Saan matatagpuan? Juan 13 verse 35. Kahit pala malikot, nagpipicture ng verse sa Bible. Okay! Pwede, may premyo din. Okay! Sige po. Sige po, sa mga nanay natin, meron bang nakakaalala ng mga o si Nanay Diday? Okay? Tungkol daw po saan kaya yun, Nanay? Okay lang tumingin ang kodigo. Okay lang po. Wala po maganda po kasi na alam natin ang nasa librong yon. Sige, Nanay. Tungkol po sa nahihiya tuloy si Nanay. Sige, may kalahating premyo din sa akin si Nanay mamaya. Okay, mayroon pa po ba? Sa dami po ng mga book or verses na binasa ni Pastor Dave. Si Nanay Carmen, yan ang kadugtong ng utang mo kanina. Ano po? Ayan! Wag, parang sikat ang pangungutang Pastor Dave. Marami po ba may utang? Parang sikat. Pero mahalaga po mga kapatid, na yung mga binabasa po sa atin na mga libro or book sa Bible, ay talagang mababasa natin, ay totoo pala, hindi pala haka-haka lang nakasabihan o ano, talaga pong nakabase sa Biblia ang lahat po ng pinag-uusapan natin. Kompleto na si Nanay Carmen. Okay, tanong. Okay, sige po, yung iba medyo nahirapan yata sa dami ng ini-notes, Pastor. Sa topic na mag-asawa'y di biro. Kailan kaya diniscuss ni Pastor yung mag-asawa'y di biro? Pang ilang gabi kaya yun? Ha? Second day. Medyo nababawasan ang utang mo sa akin. Second day. Sa mag-asawa'y di biro. Okay. Mayroong mga major problem na nagiging problema kaya nga mag-asawa'y di biro. Ano daw po, magbigay lang ng 3. Sige nga po, ito po yung practical lang eh. Practical lang. Parang nagre-review lang tayo ngayong gabi. Apo, sinong gusto sumagot? Nanay, kayo po.
Parang wala kasing problema yung pag-asawa. Ano po kaya hindi masabi? Okay. Very good po. Masayang pamilya yan. Meron ba? Mayroong sasagot? Parang walang sasagot. Baguhin ko kaya ang tanong. Yung iba naman, tanong kasi walang makasagot. O di yung topic natin kagabi. Sige po. 5, ang sabi sa Romans 13:8, huwag mangutang sa kanino man. Ano, sabi kanina? 5 hakbang. Okay, mamaya magtatanong ako sa mga kabataan. Huwag kayong magulo dyan. 5 hakbang para mabawasan ba ang utang, Pastor Dave? Mabawasan ba ang tamang term? O sige, hindi ko yata na-inote ang tamang ano. 7 step para matunaw, ano yan? Matunaw ang utang. Kagabi lang po natin topic yan. Magbigay lang po, Nanay Neri, gusto niyo po sumagot? Magbigay kahit 3 lang. Kasi 7 po yun eh. Sa mga kabataan natin, naghihintay sila ng tanong na Mr. Right. O sige, mamaya, tatanungin. O sige, si ate. Gumawa po ng pasya para walang mula na ngayon. Ano pa po? Kalimutan ang lahat ng maaaring utang. Okay, isa na lang. Gamitin ang Hindi ba yun tapos ilista? O sige, pwede na po yun. Naputol lang pag notes, nag-brown out yata yung ballpen. Okay. Ang mahalaga po mga kapatid ay nakakasagot po tayo. Okay, sa ating mga kabataan dahil kanina pa gustong gusto. Okay. Tayo daw ba ay si Mr. Right na o si Miss Right na? Ang tanong, ano ang mga katangian ng mga para yun ay masabi natin na ako na yata si Mr. Right o ako na si Miss Right. Masakit sa kamay ko. Magbigay po ng 4. Madami ba binigay si Pastor? Madami daw. 5 pala yun. O sige, kahit 3 lang. O mamaya, gusto kong sumagot ay yung mga Miss, ano na yung pwede nang maging Mr. Right. Sobrang small nyo pa eh. Mamaya, sige. Oh, iba ang tanong ko sa inyo. Iba ang tanong ko sa inyo. O sige, sa mga kabataan natin. Parang ayaw sumagot, Pastor, ng mga kabataan. Ano daw po ang katangian ng isang Mr. Right? O, di ba naghahanap kayo ng Mr. Right? Walang gusto sumagot na mga, naku si Nanay Susan pa. O payo, walang gusto sumagot. Mga in love lang yata ito, Pastor Dave. Hindi na nag-iisip kung Mr. Right o Miss Right. O sige, Nanay Susan. Makajos. Makajos! May prinsipyo sa buhay. Responsable ko yung mga youth. Talo pa kayo ng mga nanay natin. Bakit nakalimutan ninyong mag-notes? Dapat nga tayo ang nagno-notes nun. At kahit hindi isulat, dapat tanda natin yon. Ano? Ilan na ang may premyo ko? Okay! O sasagutin daw ni Nanay Elsie. Sige, Nanay Elsie, dagdagan niyo po para hindi mabawasan ng isang dakot na bigas yung premyo. Ano po? Ayan, dagdag o. Mga anak, makinig kayo sa mga Mr. Right at naghahanap ng Mr. Right. Ganun ang ating dapat i-consider. Ano po? Okay, huling tanong at baka maubusan ko ng oras si Pastor Dave. Tanda ko naman ang mga pre-premiuhan ko mamaya. Okay? Sige po. Ang tanong, isa pang tanong. Ang isa pang tanong. Okay. Hanap ako dito. Oh. Bilang mag-asawa, mayroon pong 2 tip o 3 tip na ibinigay si Pastor Dave para maging masaya ang pagsasama bilang mag-asawa. 3 po ang ibinigay ni Pastor Dave. Kahit magbigay lang kayo ng 1 kalahati, dahil minsan hindi nyo nakukumpleto eh. Kahit hindi eksaktong-eksakto. 3 tip po sa mag-asawa para maging masaya. Wilfred, sasagot ka, Wilfred? Sino po? Sino gusto sumagot? Mamaya daw si Nanay, mamaya po ulit kayo. May gusto pang sumagot? Gusto ulit sumagot. Nanay Orya? Wala ako no. Pero anong sekreto para maging masaya ang mag-asawa? Importante po yun eh. Dapat bago matapos ang gabing ito, alam natin ano ba ang sikreto para maging masaya kaming mag-asawa. Nanay Carmen? Una sa lahat,
O yan, okay. Tip number 1, nasa gitna daw dapat ang ating Panginoon. O, sino pa po? Sino pa? Sa mga kabataan, kahit wala pang asawa. Nakakalimutan yata kung ano ang mga tip. Okay, ang isang inilagay doon ni Pastor Dave na una at mahalaga din, honor and submit to your husband. O ano pa kaya? Ang tip, wala na? Wala na yata akong pre-premiuhan. Sa mga bata, meron? Sa kabataan? O girlie, sabi mo, may alam ka din kanina. Hindi daw yun yan. Okay. Ano pa po? Sabi doon ay, share everything together. Forgive one another. Para po maging masaya ang pagsasama. Mahalaga po, kaya po ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa pamilya. Tayo po ay may mga asawa o kung wala mang asawa, meron tayong mga kasama sa buhay upang maging masaya ang pamilya natin. Mahalaga po talaga na nasa gitna natin ang ating Panginoon. At yun po ang pinaka-topic natin kung bakit bagaman pamilya ang pinag-uusapan natin ay dahil ang sabi po ay sa title, baka makalimutan nyo? Yan, dahil kay Jesus lang po, mayroong forever. Ibig sabihin, pagkasama natin ang Panginoon, magiging masaya dahil may forever. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Akin pong ibinibigay ang panahon para sa magbibigay ng tanging bilang handog sa ating lahat at sa ating Panginoon. Dito, next. Ayan, dito kayo sa likod.
Magandang gabi po muli sa atin pong lahat. Good evening. Kami po, 10 po ng aking pong mga kasama at mga kapatid ay nagpapasalamat po sa inyo pong pagdalo sa atin pong isinagawang pag-aaral sa lugar po na ito na may kinalaman po sa pamilya. So maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal po namin kaibigan. Sana po sa ibang pagkakataon ay pwede pa rin po namin kayong ma-invite sa ibang mga pag-aaral na pwede po namin gawin. Ngayong gabi, yun nga po, ito po ang pansamantalang huling gabi para po sa atin pong pinag-uusapan patungkol po sa pamilya. Ito po ay naka-schedule na 10 gabi pero nabawasan dahil sa ilang mga kadahilanan. Ano po, ganun pa man, maraming salamat at purihin po ang atin pong Panginoon dahil tayo po ay natapos at kayo po ay nakadalo sa loob po ng 7 gabi. Maraming salamat din po sa amin pong mga kapitbahay na nakakarinig ng aming boses na pag binibisita namin ay napapakinggan naman daw nila. Ano po, naririnig naman daw nila sa kanilang tahanan. So maraming salamat din po sa inyo. At ito po ang huling gabi na kami po ay mag-iingay sa lugar po na ito. Ano po, so ipagpaumanin niyo po dahil ito po ay kailangan po namin gawin dahil batid namin na ito po ay makakatulong sa bawat pamilya na makaka-realize upang ang kanila pong pamilya ay maisaayos. Sigit sa lahat, ang aming pong layunin na mahal po namin mga kaibigan ay ang nais ng Diyos sa bawat pamilya. Ang ito po ay magkasama-sama doon sa langit na bayan. Yan po ang aming pong layunin. Ano po? Ang Diyos, hindi po yan namimilit ng mga tao o pamilya na para makarating doon sa langit. Gusto niya ay meron tayong counterpart. Ito po ay ipasakop natin ang ating pong puso sa ating pong Panginoon. Yan. Gusto niya ay bigyan tayo ng choice, ng freedom. O may freedom tayo
freedom to choose. Ngayon pong gabi, sa ating pong pag-aaralan, dito pa rin po sa ating pong tema na kay Jesus mayroong forever, pag-aaral at mga payo sa pamilya, ay ano ang kalagayan ng bawat pamilya doon sa langit? Naitanong niyo na po ba ito, mga minamahal ko po mga kapatid at mga kaibigan? Anong klaseng pamilya ang mayroon doon sa langit? Magkakakilala pa ba ang bawat pamilya? O kaya naman ay ano kaya ang pangalan natin doon sa langit? Sino kaya tayo pagdating natin doon sa langit? Kilala pa ba natin ang ating mga anak? O asawa pa rin ba natin ang ating asawa pagdating doon sa langit? So yan po ang ating pong pag-uusapan. Anong klaseng o anong kalagayan ng pamilya doon sa langit na bayan? So, ayan, ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi. Pag-usapan muna natin ng kaunti bago tayo pumunta sa mga tanong na yan, bago po natin sagutin. Ang tatlong uri ng langit na binabanggit sa Biblia. Kasi ganito po yan, pinag-uusapan po natin lagi ang langit. Pero, aling langit yung atin pong pinag-uusapan? Anong klaseng langit yung atin pong pinag-uusapan? So, lilinawin po natin yan ngayon pong gabi. Sa Biblia po, merong tatlong uri ng langit. Ang una po, yung tinatawag na atmospheric heaven. Yung atmospheric heaven na yan po yung nililiparan ng mga ibon. So, pag tumingala tayo sa langit, pag-araw, yung nililiparan ng mga ibon, ang tawag po dyan ay atmospheric heaven. Langit din po ang tawag dyan. At yan po yung nami-misinterpret ng karamihan. Pag hindi po nag-aral ng Biblia, akala nila pag tingala sa langit, yun na talaga yung langit na tirahan ng Diyos. Hindi po. At iniisip natin nakasilip dyan, yung mga namatay na mahal natin sa buhay. Ano po, nakasilip sa atin, pinapanood tayo. So yun yung ating kaisipan. Pero sabi ng Biblia, ito po ay atmospheric heaven pa lamang. Meron naman po tinatawag na starry heaven. Yan naman po yung kinalalagyan ng mga bituin. So kung sisilip tayo ngayon sa labas, at hindi masyadong maula, pag tingala natin sa langit, kung nasaan yung mga bituin, andyan po yung tinatawag, ang tawag po dyan ay starry heaven. So yan po ay ikalawang langit. Hindi natin pinag-uusapan dito yung langit na nililiparan ng mga ibon. Hindi rin natin pinag-uusapan yung langit na kinalalagyan ng mga bituin. Ang pinag-uusapan natin ay yung ikatlong langit. Ano ba yung ikatlong langit? Okay. So, ang ikatlong langit ay tinatawag na luklukan at tirahan ng ating Panginoong Diyos. Tinatawag ito ng Biblia, nabanggit sa 2 Korinto 12 verse 2, ang sabi diyan, nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Mayroon ng 14 na taon maging sa katawan, aywan ko, Diyos ang nakakalam, na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Okay, sa ibang term, yan po ay ginamit yan ay paraiso. Okay. Nakikilala ko isang lalaki kay Kristo, ang sabi diyan, so yung lalaking ito ay nasa paraiso ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, itong langit natin pong pinag-usapan, hindi natin alam kung nasaan yan. Dahil ako, hindi pa rin nakarating diyan sa langit. Ang Diyos, ang tanging nakakalam at yung mga naunang tao na dinala ng Diyos doon sa langit. Sila nakakalam kung nasaan yung langit na yan. Yung langit, hindi yan yung mga nandyan sa ulap. Ang langit ay isang lugar din na kung saan ay tirahan ito ng ating Panginoong Diyos at andun din po ang mga anghel. Ngayon, ito po yung tinatawag na paraiso. Ibig sabihin, pag nakikita natin o naririnig natin ang salitang paraiso, ito isang napakagandang lugar. Ano po? So pag nakakita tayo siguro ng ganyang kagandang lugar, ang tawag natin para tayong nasa paraiso. Pagka tayo ay nakakita o nakapunta sa ganyang mga lugar na napakaganda, ang tawag natin ay paraiso. Pero ang sabi ng Biblia, o walang masyadong binigay na detalye ang Biblia kung gaano talaga kaganda ang langit. Hindi natin mailalarawan. Ano po? Ito ay maganda, pero higit na mas maganda pa dyan marahil ang langit na bayan na atin pong pag-uusapan. Ayan. So bago tayo magtuloy, mamaya na. Ngayon, ano ba ang pangalan natin doon sa langit? Pagdating natin doon sa langit, ano ang pangalan natin? Basahin natin sa Isaiah chapter 66, verse 22, sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon. Gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. So kung ano daw ang pangalan natin dito sa lupa, ay yun din ang gagamitin natin sa langit. May naging halimbawa ba nito sa Biblia?
Ayan, ang halimbawa nito, si Elijah pa rin ang pangalan. Si Moises pa rin ang pangalan. Bumaba sila galing sa langit nung nabuhay ang ating Panginoong Jesus. At sabi ng ating Panginoon, yun ay si Elijah at si Moises. So kung ano ang pangalan ninyo dito sa lupa, yan ang bibit-bitin nating pangalan doon sa langit. Kaya mga minamahal ko po mga kaibigan, at mga kapatid, maging formal tayo sa pangalan ng bawat isa sa atin. Ayan. So, ibig sabihin, huwag natin bibigyan ng anong tawag doon sa, hindi naman nickname bansag. Huwag nating, hindi palayaw, bansag. Yan. Iba yung bansag sa palayaw. Palayaw din yun, pero yung bansag mas malalim. Huwag tayo papayag na bansagan tayo ng kung ano-ano ng ating kapitbahay. Halimbawa, tayo, kasi mayroong mga tawag dito, may mga nakikilala ako, na-encounter ako, na dahil masungit yung kanilang kapitbahay na babae, tinatawag ng mga tao na na bakekang. Yun ang tawag. Ganun mo yun. Pag yun ang bansag sa iyo at doon ka kilala at nagkita-kita kayo sa langit, ay ang pangit nung pangalan ninyo na dadalhin sa langit. Ang point ko dito, ingatan ninyo ang inyong pangalan dahil yung pangalan na yan din ang bit-bit natin patungo doon sa langit. Bakit? Bakit hindi babaguhin ng Panginoon? Kasi ganito yan. Ganito. Halimbawa, nakita nyo si Pastor Jude doon sa langit. Ay binago na pala yung pangalan. Sabi, Pastor Jude, andito ka pala. Ay binago na pala yung pangalan. Ay hindi na ako si Pastor Jude. Hindi gano'n. Ibig sabihin, pagdating natin doon sa langit at magkakilala pa rin tayo at yan pa rin ang ating pong pangalan. Ngayon, hindi ang kamatayan ang daan patungo sa langit. Napansin natin, di ba? Pag may nagdadrive na mabilis, anong sabi natin? Biyaheng langit. Bakit? Iniisip natin na kapag namatay ang isang tao, diretso agad sa langit. Sinong may sabi na kapag namatay ang isang tao ay diretso agad sa langit? Buti sana kung langit nga. Okay, Ay paano kung hindi sa langit? Ngayon, hindi ang kamatayan ang daan patungo sa langit. Bibigay ko po dito yung 3 bagay na nami-misinterpret natin pagdating sa langit. Unang bagay, nabanggit ko na kanina. Iniisip ng tao na ang langit ay ang kalawakan. Hindi po. Ang langit na tirahan ng Diyos, hindi natin alam kung nasa universe or outside the universe. Hindi natin alam. Basta, sinabi ng Biblia na ang langit natin pinag-usapan ay yung tirahan ng Diyos. Okay? So wala dyan sa kalawakan. Ang pangalawa, ang iniisip ng mga tao ang langit ay merong gate. Meron man talagang gate na nabanggit sa Biblia. Kaya lang, dyan sa langit, andyan daw si San Pedro at may hawak na manok. Pagkatapos, susubukin muna yung mga papasok doon sa langit, tatanungin muna ng kung ano-ano, at pagkatapos, pag nakapasa, yun daw makakapasok na. Ginagawa ba namang sabungero si San Pedro? Para masabi na nagsasabong din si San Pedro? Kasi may hawak na manok. Saan ba galing yung may hawak na manok si San Pedro? Bakit mayroon wala naman sa Biblia nun? Teka lang, nag-iingay yung mga aso kasi niloloko ng mga bata. Okay, saan po galing yun? Mga minamahal ko po mga kaibigan, yung San Pedro may hawak na manok. Ganito po yan. Nung mamamatay ang ating Panginoong Jesus, nung ipapako na doon sa krus, tumilaok yung manok. Hindi po yung bit-bit ni San Pedro. Hindi niya bit-bit yun. Tumilaok yung manok dahil pinagkaila niya ang ating Panginoong Jesus. Okay, pangatlong maling kaisipan patungo doon sa langit. Ang langit daw ay tirahan ng kaluluwa. Okay, so kapag namatay daw ang isang mabait na tao, yung kaniya daw kaluluwa ay pupunta doon sa langit. Ngayon, minamahal ko po mga kaibigan, kung ganyan ang ating paniniwala, sabihin natin na ganyan ang talagang nangyayari. Nakakatuwa kayang pumunta sa langit? Sino dito ang masayang pupunta sa langit tapos ang madadatnan doon, puro kaluluwa? Kaluluwa ka na pala. Sino dito matutuwa at magiging masaya na makarating sa langit, kaluluwa palang madadatnan sa langit? Magiging excited kayo?
Okay, kaya lilinawin po natin yan. Hindi ang kamatayan ang daan patungo sa langit. Ang langit hindi yan tirahan ng kaluluwa. Ang sabi po ng Biblia, bago niya dalhin sa langit ang mga tao, bubuhayin niya muna. Buhay na nila lang ang pupunta doon sa langit. Kung paano nakikita mo kayo, kung paano nakakausap niyo ang inyong anak, ang inyong asawa, buhay na nila lang. Hindi yung parang kasper lang, hindi yung parang kaluluwa lang, naakyat tayo sa langit. Hindi po. Kaya maraming mga tao nagwawalang bahala, o natatakot pumunta sa langit, akala nila ang kamatayan ang daan patungo sa langit, at akala nila kaluluwa ang mga dadaklan doon sa langit. Hindi po. Mga buhay na nila lang ang naroroon sa langit. Ang dinala ng Diyos sa langit si Enoch, hindi po yung nakaranas ng kamatayan. Dinala ng Diyos sa langit. Si Elijah, hindi rin po nakaranas ng kamatayan. Dinala sa langit, buhay. Si Moises, namatay siya, pero sabi ng Biblia, binuhay muli siya ng Diyos bago dalhin doon sa langit. Mga buhay na nila lang ang naroroon sa langit. Ang mga anghel, hindi po yung kaluluwa, yan po ay mga buhay na nilalang ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, may pag-aasawa pa ba sa langit? Ayan, alam ko, gusto nyo ano yan, manaman yan. May pag-aasawa pa ba doon? Ang sabi po ng Biblia, tanggapin man natin o hindi, sa Matthew chapter 22 verse 30, sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tanggapin man natin sa hindi yan, mga minamahal ko po mga kaibigan at mga kapatid, sa langit wala na pong pag-aasawa. Doon po ay kagaya na tayo ng anghel na hindi po nagsisipat-asawa. Bakit? Pag kasi dito sa lupa, sabi ng Biblia, anumang talian dito sa lupa, ay tatalian doon sa langit. Anumang kalagan dito sa lupa, kakalagan din sa langit. Kailan nawawalan ng bisa ang kasal ng mag-asawa? Kailan nawawalan ng bisa ang kasal ng mag-asawa? Sige nga. Ayun. Pag namatay kasi tayo, wala nang bisa yun. Hindi mo na asawa yun. Ano? Pwede na siyang maghanap ng iba pang asawa dahil kung buhay pa siya. So, dito pa lang sa lupa, nawawala na ng bisa ang pag-aasawa. Yung kasal ninyo, wala ng bisa. By the way, nakalimutan ko pala kanina. Sina Pastor Jud ay kaya pala medyo na late. So, damayan natin ang konti. Ano po? Kaya pala medyo na late daw po sila kasi medyo natumba. At medyo namaga po yung kamay. Kaya tatanungin ko sana kung medyo nahilot na ba or medyo uminom na ba ng gamot. Okay, so kaya pala, sabi ko ay ba't parang ngayon lang na kinabi ang mag-asawa. Yung pala sila po ay may nangyari ng masama sa kanila. Hindi man malala, pero masamang pangyayari pa rin. Pero salamat sa Diyos dahil nakasama pa rin natin sila dito at may bit-bit pa na atin pong mga prize sa mga sumagot ng tanong. Ano po? So maraming salamat po sa inyong mag-asawa at sana po ay gumaling na po yung inyong pong kamay dahil yan ay lagi pong gamit. Ano po? Ayan. So, sabi po ng Biblia, wala nang pag-aasawa doon sa langit. Sa langit naman, kahit walang pag-aasawa, may ipapalit ang Diyos na activity upang tayo po ay maging masaya, maging maligaya. By the way, pagdating doon sa langit, dahil yung may nag-aral po ng mas malalim sa theology at nag-conclude po siya na pwede nating paniwalaan at pwede rin nating baliwalain yung kanyang sinabi, pwede nating hindi paniwalaan. Pero ako, medyo naniniwala po ako sa kanyang sinabi. Ano po? At naniniwala na rin ako sa kanyang sinabi. Pag tayo daw po ay nabuhay, binuhay ng ating Panginoon, yung kaniyang pangako, nabubuhayin tayo. Tayo daw po ay bubuhayin sa kalagayan na tayo po ay binata at dalaga. Yan. So yung mga may edad na yan, tingnan nyo yung itsura ninyo nung kayo ay dalaga pa o binata pa, sabihin ninyo, sa ganitong mukha ko bubuhayin ng Panginoon sa kaniyang ikalawang pagbabalik. So kung nasa kalagayan ng binata at dalaga, yung inyong mga anak, halos ka-age nyo rin lang, yung inyong asawa, halos ka-age nyo rin lang. So wala po doong pag-aasawahan. Bagaman makikilala ninyo na siya ang naging ina o naging magulang ninyo nung nasa lupa pa. Pero wala na po yun, wala na pong connection, kundi magkakapatid na po ang turingan doon sa langit na bayan. Doon sa langit yun. Ang sabi po ng Biblia, ibabalik muli tayo ng Diyos dito sa lupa. Ang tawag po ng Biblia doon ay bagong langit at bagong lupa. Marahil doon ay meron na muling pag-aasawa. Okay, tuloy po tayo. Ano naman ang tahanan natin doon sa langit? Yung pwede nating tirahan doon sa langit. Ano ba ang sinabi ng banal na kasulatan?
Ang sabi ng ating Panginoon sa John chapter 14 verse 1, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa akin. Bakit daw? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, ay sasabihin ko ba sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang lugar para sa inyo, ako'y babalik at ako'y di ko mapasa dito. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo din ay naroroon. So minamahal ko pong mga kapatid, ang ating Panginoong Yesus ay nagsabi, bago siya umakyat doon sa langit, ang kausap niya yung mga alagad, sabi niya, akit ako sa langit, ipaghahanda ko kayo ng tahanan. So pangako din niya sa atin ang ating Panginoong Yesus kasi nasulat sa Biblia, ano po? Okay, so ipinaghahanda tayo ng ating Panginoong Yesus ng tahanan doon sa langit. Ngayon, ang sabi niya, pag naipaghanda na tayo at handa na rin ang ating buhay, handa na ang ating pamilya, ay ano po, muling babalik ang ating Panginoong Yesus. Para kung saan siya naroroon, siya naman ay dumuon. Ngayon, doon sa langit, hindi naman masyadong binanggit yung tahanan na ating titirhan. Hindi naman binanggit na ang bagong Jerusalem ay gawa sa mga metal, sa ginto. Pero walang literal na sinabi diyan na yung tahanan doon ay talagang hindi binanggit kung gaano kaganda. Pero ang kagandahan, ipinaghahanda tayo ng tahanan sa langit ng ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung sa lupang ito hindi ganong kaganda ang ating tahanan, manampalataya lang tayo sa ating Panginoon. Pag tayo nanampalataya sa ating Panginoon, higit pa tayo sa may mas malaking tahanan na walang pananampalataya sa mundong ito. Bakit? Dahil makakarating tayo doon sa langit na ipinaghanda ng Diyos tayo doon ng isang magandang tahanan. Ako'y naniniwala na magandang tahanan ang inihanda ng ating Panginoon sa atin. Ngayon, ano naman ang pagkain natin sa langit? Okay, mga bata, ano kayang pagkain natin sa langit? May candy kaya doon? Wala. Sa mga tatay, sa langit daw ay walang? Beer. Sa langit, wala ang beer. Ano po? Kaya yung iba daw, kaya sabi nila, dahil sa langit ay walang beer, ay nagiinom na dito sa lupa. Okay, ano ba talaga ang pagkain natin doon sa langit na bayan? Tingnan natin. Ang Biblia, nagbigay lang ng kaunti. Masyadong silent kasi ang Bible pagdating doon sa langit. Hindi masyadong ini-expose ng Diyos ang mga bagay na mayroon doon sa langit. Pero ang gusto niya, makarating tayo doon sa langit. May mga bagay na ibinigay siya, pero limited lang po. Ang mas marami ay doon sa bagong langit at bagong lupa. Sabi po dito, sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga at namumunga sa bawat buwan at ang mga dahon ng punong kahoy ay nagpapagaling sa mga bansa. So doon daw po sa langit, ay ano po, meron pong punong kahoy, ang tawag po ay punong kahoy ng buhay. At yung punong kahoy ng buhay, ang sabi po ng Biblia, namumunga ng ilan? 12 ano po? 12 iba't iba. Hindi po 12 bunga lang. Okay, 12 iba't ibang bunga. So ibig sabihin, kung namumunga ito ng 12 iba't ibang bunga, napapalitan po siya kada buwan. So nakakita na po ba tayo dito ng puno na merong 3 klase ng bunga? Yung dalawang magkaiba, nagagawa nila yan, nagagrafting nila yan. Pero ito, walang grafting ito. At ang bunga po niya ay 12. Sa isang puno lang yan. Ano po? Ay kung napakaraming puno na may 12 iba't ibang bunga, anong klaseng bunga kaya yung mga naroroon sa langit? So nakaka-excite pumunta sa langit kasi ang mga prutas doon, yan po yung atin pong pagkain doon sa langit at yung mga prutas ay mga kakaiba. Mga hindi pa natin natikman dito sa lupa. 12 bunga. Ang hirap na mag-count ng bunga pagka 12 na magkakaiba. Halimbawa, sa isang puno na ito, sige, magbigay tayo. May orange. Ano pa? Melon, may saging. Ano pa? Ha? Apple. Langka. Mangga. Orange. Bakit ko natin orange? O, bayabas, rambutan. 8 pa lang. May pinya. May star apple. May kiwi. May peras. O, 12. Ngayon, pagkalipas na isang buwan, 12 ulit. Ano naman ang ating isipin?
Ang dami, no? So, ang hirap na mag-isip ng mga bunga. Pero dito, iba't iba sa isang puno, merong 12 magkakaibang bunga. Ano? Yan ang sa pagsasalarawan. Pero hindi natin alam kung ano talagang itsura nun. Yan ay pagsasalarawan lang. Pero nakakatuwa sapagkat may mga ganitong kakaibang mga prutas sa langit. Marahil ang mangga doon ay ganyan. Ano po? Marahil doon sa langit yung mangga ay talagang hitik. Langit po yun hindi na yung lupa. Walang kasalanan doon. Siguro ay ganyan ang mangga doon. At marahil may mga ganitong klase rin. Ano? Pwede. Talagang maganda doon sa langit. Kaya minamahal ko po mga kaibigan, magandang makarating sa langit. Maunawaan lang dapat natin yung tamang prinsipyo kung bakit dapat tayong makarating doon sa langit. So may mga prutas doon. At yan po ang pagkain ng tao, ang prutas. Hindi na po gulay kasi hindi na tayo magluluto doon sa langit. Hindi na rin tayo kakain ng mga hayop doon sa langit, ano? Dito lang yan dahil nagkasala po ang tao. So, hindi na po tayo kakain. Hindi naman talaga dinisign ng Diyos ang hayop para kainin ng tao. Ang pagkain talaga natin, simula't sa simula, kung hindi tayo nagkasala, ay ang prutas lamang. Yan dapat ang pagkain natin. So, hindi nakakainin ng tao ang hayop doon sa langit. Bakit? Ang leopardo ay manihigang kasiping ng batang kambing. Tingnan niyo po ha, magkakaibigan na doon. Yung leopardo, napakatapang yan, pagkatapos mahihiga kasama yung kambing. At ang sabi dito, hindi sila magsisipanakit, hindi magsisipaniraman sa aking buong banal na bundok. Ano pa? At ang mga tao daw ay mga tatayo ng mga bahay at ang mga yaw ay kanilang tatahanan. At sa bagong langit at sa bagong lupa. Sila ay hindi gagawa ng walang kabuluhan o manganganak man para sa kasakunaan. So yan po ang mga bagay na mangyayari sa atin sa pagdating ng tamang panahon. Hindi, ang pagkain natin prutas at ang mga hayop, hindi na po natin sila kakainin. Okay, ngayon, ano pa ang mga bagay na meron doon sa langit? Ang sabi dito, kung magkagayoy, mamumulat ang mga mata ng bulag. Yung mga bulag na kung saan ay sinilang na sila'y bulag, kung sila man po ay sa mundong ito ay napakahirap ng kanilang naging kalagayan, pag daw sila ay binuhay muli ng ating Panginoon, hindi na daw po sila bulag. At ang mga tainga ng mga bingi ay mga bubuksan. Kung magkatayo'y lulokso ang pilay na parang usa, yung mga na-stroke, nagkasakit, yung mga sadyang pilay na, ano po, pagdating daw ng ating Panginoon, maaayos lahat yan. So doon sa langit, wala nang kasiraan, wala nang problema, wala na doon mainggitin. Hindi tayo malulubog sa utang doon sa langit. Hindi na tayo magkakaroon ng problema ng sakit ng ulo dahil sa ating konsumisyon, sa ating asawa, sa ating mga anak. Ano po? Hindi na. Doon sa langit, maayos na po ang pamilya. Doon sa langit, maayos na ang bawat isa na makakarating doon sa langit na bayan. Ang dila ng pipi ay aawit sa kagalakan. So yung pipi siguro, hindi agad yung pinapagaling ng ating Panginoon nung nandito pa sa lupa. Kasi baka pag gumaling yan, madagdagan ng mga chismoso at chismosa. Ano po? Kaya siguro pinanatili na lang muna ng Panginoon na maging pipi yan. Para pag binuksan niya, doon na sa langit. At least, papuri na lang sa Panginoon ang maibibigay ng isang pipi. Kasi doon sa Bungabong, Oriental Mindoro, doon ako isinilang at sa Pastuhan, Barangay Pastuhan naman lumaki. Pero doon sa aming lugar, sa mga Dalida, ay meron doong pipi. At nakakapagsalita lang siya ng isang salita. Ano po? Kaya lang yung salita na yon, mura pa. Isa na nga lang ang nasasalita, mura pa. Nakakalungkot, ano? Nagmumura. Yun. Kasi niluloko lagi ng mga bata. At yung pag pinipilit niya magsalita, nakakapagmura siya. Yun lang yung alam niya salita. Kaya siguro hindi muna binubuksan ng Panginoon, ano? At pagagalingin na niya yan sa takdang panahon. So tayo po, minamahal ko po mga kaibigan, gusto ng Panginoon na tayong lahat, ang ating buong sambahayan ay makarating doon sa langit na bayan. Kaya kung kayo po'y sisimba at mananalangin, huwag niyo pabayaan na kayo lang. Isama ninyo ang inyong asawa, isama ninyo ang inyong anak. Para kung ano man ang mangyari sa mundong ito, dahil sa mundo nga ito ay mayroon pong paghiwa-hiwalay, hindi po tayong lahat ay forever sa mundong ito. Sa ating Panginoong Yesus lang may forever. Kaya dapat sikapin natin ang ating buong pamilya may pananampalataya sa ating Panginoong Yesus na siyang magliligtas sa atin upang tayo pong lahat, ang buong sambahayan natin ay magkakasama-sama doon sa langit na bayan. So minamahal ko po mga kaibigan, hanggang sa muli, sana po ay maimbitahan pa po namin kayo sa iba pang mga pag-aaral. So ito lamang po at pagpalain tayo ng ating Panginoon.
Diyos Ama, tanging ligaya. Tayo pong lahat ay tumayo para sa isang panalangin.